Yun po, magandang umaga po sa ating lahat and muling, welcome po sa ating daily morning devotion. At ang mangunguna po sa atin ay si Sister Sam, pero bago po yun ay tayo po muna ay magkakaroon ng opening prayer na ibibigay po ni Sister Kady and opening song. Tayo na po ay dumako na sa ating opening song. Let's pray. Our dear Heavenly Father, we would like to thank you for getting us throughout the night and for waking us up again this morning and for giving us new life and strength. And please continue to bless us as you have our morning devotional. May we be able to receive all the lessons that you would like us to learn for this morning. May we be able to apply it in our day to day so that we may become good examples to the people around us and become the children that you'd like us to be. Please continue to bless us throughout this morning and throughout the day.
And thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray, Amen. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ang inyong speaker sa umagang ito. At ang ating title po sa ating devotional ay A Mysterious and Tender Presence. So, ngayon po ay February 17 at mababasa po natin yung devotional natin sa The Faith I Live By. Sabi po sa ating key text na mababasa sa John chapter 3 verse 8, "The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh and whither it goes. So is everyone that is born of the Spirit." Sabi po dito, the greatness of God is to us incomprehensible. The Lord's throne is in heaven, yet by His Spirit, He is everywhere present. He has an intimate knowledge of and a personal interest in all the works of His hands. So, ayun nga po, na ang Panginoon natin o ang ating Ama ay napakadakila niya talaga at na hindi natin maisip o hindi natin siya maintindihan. Siya ang namumuno sa langit at sa lahat ng creation, yet He is still personally near sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit. So kahit hindi nga natin siya makita, alam niya ang bawat detalye ng ating buhay, ang bawat iniisip natin, ang mga pinaghihirapan natin, at ayun nga po, He still cares deeply about us at kung ano ang nangyayari sa atin. Ang kanyang kadakilaan ay hindi siya sine-separate o hindi niya hinihiwalay o hindi siya ginagawang distant, pero inaalaw niya ang kanyang sarili na maging present anywhere, at the same time, guiding, comforting, and strengthening sa mga taong naghahanap sa kanya. It was the maker of all things who created the human soul with its capacity for knowing and for loving, and He is not in Himself such as to leave the demands of the soul unsatisfied. No intangible principle, no impersonal essence, or mere abstraction can satisfy the needs and belongings of human beings in this life of struggle with sin and sorrow and pain. So, ang Panginoon nga po ang nag-design ng ating puso na may kakayahang ah, siya po ang nag-create sa atin, siya ang nag-design sa atin na may ability na makapag-isip, makaramdam, magpili at magmahal. So dahil nga sa kanya, gumawa siya ng kaluluwa. So naintindihan niya din kung ano ang kailangan ng kaluluwa natin. So we are not made para mag-survive sa empty ideas or sa mga cold philosophies, at ang ating mga puso ay dahil ang ating mga puso ay naghahanap for something real, na katulad nga po ng pag-ibig, ng purpose, forgiveness at ng hope. At only personal ang makaka-satisfy lang nito ay ang personal na Diyos natin. So, anything less than God Himself will always leave us empty. It is not enough to believe in law and force, in things that have no pity and never hear the cry for help. We need to know of an almighty arm that will hold us up, of an infinite friend that pities us. We need to clasp a hand that is warm, to trust in a heart full of tenderness. And even so, God has in His Word revealed Himself. Yan po. Um,
Ayun nga po. Sasabi dito na ang mga batas or rules or system ay principle ay walang ah, compassion. So, hindi tayo matutulungan kapag tayo ay umiiyak or tayo ay malungkot. So, or natatakot. So, ang mga humans o tayong mga tao, kailangan po natin ng Panginoon na hindi lang makapangyarihan, kundi tender, na siya yung nag-reach out sa atin with love and mercy at may personal care din. So, sa scriptures, pinapakita ng Ama ang kanyang sarili as a father, as a shepherd and a friend, na pinapakita niya na ang kanyang puso ay mainit or warm at ang kanyang pag-ibig ay totoo. Siya ay pinapalakas tayo, sinusuportahan tayo, at ang kanyang tenderness ay pinapagaling tayo. So, spiritual things are spiritually discerned. The carnal mind cannot comprehend these mysteries. The worldly wise have attempted to explain upon scientific principles the influence of the Spirit of God upon the heart. The least advance in this direction will lead the soul into the maze of skepticism. The religion of the Bible is simply the mystery of godliness. No human mind can fully understand it, and it is utterly incomprehensible to the unregenerated heart. So, ayun nga po, may mga totohanan daw about sa ating Ama na hindi natin maintindihan, na hindi kayang maintindihan ng human logic na mag-isa. So, ang Holy Spirit po, ang nagta-touch sa ating mga puso at hindi lang sa ating utak or sa ating isip. So, ang mga tao daw po, kapag tina-try nilang explain yung mga spiritual things, ay nga po, nilalagay nila or tinitignan nila ito in a scientific or human theories, at ay nga po, they end up confused or skeptical sa kanilang mga gawain, sa gawain ng spirit, dahil ayun nga po, the work of the Spirit is supernatural. Hindi po kayang ma-explain o maintindihan ng human mind alone. So, yung Bible nga po ay tinuturuan tayo na yung mga bagay o mga bagay-bagay ng Panginoon ay napakalinaw only to hearts that are open, humble, at willing po na maturuan ng Espiritu. The nature of the Holy Spirit is a mystery. Man cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Man, having fanciful views, may bring together passage of Scripture and put a human construction on them, but the acceptance of these views will not strengthen the church regarding such mysteries which are too deep for human understanding. Silence is golden. So, ang ating Ama nga po ay hindi fully ni-revealed kung paano nag-exist ang Holy Spirit or paano ito nag-operate, dahil kailangan muna nating tanggapin ang mga bagay na beyond our understanding. So, yung mga tao, pwede man sila mag-create ng mga theories, pero hindi po ito magpapalakas ng ating pananampalataya. Kapag ang ating Ama po ay pinili niya na hindi explain ang isang bagay sa atin, it is wiser to reverently accept yung mga mysteries rather than na hanapin pa natin kung ano yung tinatago sa atin ng Panginoon. So, mahihirapan lang tayo, at ayun nga po, mas hindi natin maintindihan kasi hindi nga po pinaalam ng Diyos. So, kapag hindi na po pinaalam, wag na po nating hanapin. So, sabi dito sa ating, ayun po. So, ang devotional po natin sa umagang ito ay pinapakita nga po na yung Holy Spirit ay nag-work katulad ng hangin. Siya ay unseen, pero ay nga po napaka nakapangyarihan nito. Pinapaalala sa atin na although God is infinitely great, siya pa rin po ay close, personal at tender towards sa bawat kaluluwa na kanyang ginawa. So only a living, loving God can meet the deep needs of the human heart. So yung ideas, yung
forces and furies, hindi po kayang ma-comfort tayo or pakinggan yung ating mga iyak o mga kalungkutan. So yung spiritual truths lang po ay puwede nating maintindihan kapag ang ating puso ay bukas sa ating Panginoon at some things like nature of the Holy Spirit nga po ay nagre-remain na mystery. We accept by faith rather than fully explaining. So yung, lesson nga dito na ang Panginoon, gusto niyang magtiwala tayo sa Kanya, sa Kanyang presensya, at mag-rely tayo sa Kanyang pag-ibig at mag-walk humbly with Him. Knowing that even when we cannot understand everything, yung banal na espiritu nga po ay gumagawa sa atin gently and powerfully sa ating buhay. So sana po ang devotional natin sa umagang ito ay nagpakita kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon, na kahit nga po siya ay dakila na, ay mas pinili niya po pong, um, alagaan tayo o mahalin tayo, bigyan tayo ng mga kaalaman at ng mga bagay-bagay sa, sa ating buhay. So, dito po nagtatapos ang devotional natin sa umagang ito. Kaya once again, good morning po sa ating lahat and God bless us all. Yan po, maraming salamat Sister Sam sa isang napakagandang topic po natin ngayon na sinasabi nga po doon na bagamat ang ating Panginoong Diyos ay napakadakila, ay siya po ay malapit sa atin. Na kahit siya po ay nasa langit, ay kilala po tayo ng ating Panginoong Diyos personally at tunay po siyang nagmamahal sa atin. Kaya tayo po ay maaaring magtiwala sa Kanya at umasa sa Kanya. At yan, so hindi po malayo ang Diyos sa atin sapagkat siya po ay isang makapangyarihan at mapagmahal na kaibigan na handa po tayong tulungan at umunawa sa atin at ganoon din po na tayo po ay bibigyan niya ng kalikasan. So, dito na lang po at tayo na po ay umawit na ng ating closing song and closing prayer ng ating speaker.
Tayo po ay manalangin. Let's pray. Father in heaven, thanks for the wonderful day that you have given unto us and for bringing us around this morning, for giving us new life and strength, and for gathering us again as we had our morning devotional. Father, we ask you to please forgive our sins that we have committed against thee, whatever that we might have done in our hearts and in our minds and in our actions. And we also ask for your protection to ourselves and to our loved ones who are not with us. Please continue to guide and bless us. And please continue to also heal the sick, touch them with thy healing hands. And Father, we always, Father, may we always follow you and obey your words and always stay in your love and in your care. Thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Yan po, maraming salamat po sa lahat po na nag-join sa atin ngayon morning devotional at muli po inanyayahan ko po kayo na samahan kami sa ating daily evening devotional ng 6:00 ng gabi at ganoon din po ang ating morning devotional ng 5 AM. Good morning po and God bless po sa ating lahat.